Fetus na inilagay sa kahon ng sapatos natagpuan sa isang maisan sa Paway, Ilocos Norte. At 3 kapitan ng barangay sa Matalam, North Cotabato sugatan ng mabangga ang sinasakyan nilang van. Yan at iba pa sa mainit na balitang probinsya, hatid ni Katrina Son. Sugatan ng 3 barangay captain sa Matalam, North Cotabato matapos maaksidente ang sinasakyan nilang van patungong Davao kaninang madaling araw. Kabilang ang 3 sa 12 kapitan na patungong airport para sa kanilang biyahe pa Maynila. Madaling araw raw sila umalis ng Matalam at nang sumapit sa National Highway ng Kidapawan City. Nasalpok sila ng isang AUV. Nagtamo ng sugat sa ulo ang mga biktima. Pero hindi na raw sila nagpadala sa ospital at sa halip. Nagpadiretso na lang sa airport para makahabol sa kanilang biyahe. Sugatan naman ng isang barangay tanod sa Santa Catalina, Ilocos Sur matapos siyang saksakin ng kanyang sariling pinsan. Base sa investigasyon ng pulisya, sinita ng tanod na si Mark Ragasa ang mga umano'y nagsusugal na bata. Dito na nagtalo ang biktima at ang sospek. Nauwi pa nga raw ito sa suntukan. Pero matapos nito'y umuwi sa kanilang bahay ang sospek na si Gilbert Artillero para kumuha umano ng kutsilyo. Saka binalikan at sinaksak ang pinsan. Agad namang nahuli ang sospek na nahaharap sa kasong frustrated murder. Sa Paway, Ilocos Norte, isang fetus ang natagpuan sa loob ng isang kahon ng sapatos sa isang maisan. Napansin ng isang residente ang abandonadong kahon at nang buksan niya ang kahon, laking gulat niya nang tumambad ang isang fetus sa loob. Agad niya itong isinumbong sa mga pulis at itinawag sa Municipal Health Center. Base sa pagsusuri, tinatayang 8 buwan ang edad ng fetus dahil kumpleto na ang mga parte ng katawan nito at marami na ring buhok. Matapos suriin ay binendisyonan ito at binigyan ng disenteng libing. Ayon sa mga opisyal ng barangay, malamang ay taga-ibang lugar ang magulang ng bata dahil wala naman silang kilalang buntis sa kanilang lugar. Patuloy namang inaalam ng mga pulis kung sino ang nagtapon sa fetus. Katrina Son, GMA News.